Ano ba ang mga wearable air purifiers? Kamakailan lang ay niyanig ang buong social media nang makita ang memo na ito na nire-require lahat ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles sa Cebu Province na magsuot ng personal air purifiers sa lahat ng pagkakataon habang sila ay bumabiyahe. Marahil ito na rin ay dulot ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa naturang probinsya. Pero, effective nga ba sila laban sa COVID-19? Ako po ang inyong internal medicine and kidney expert, Dr. Carlo Trinidad, at sasamahan niyo ako ngayon para pag-usapan ang issue na ito. Ayon sa Philippine COVID-19 Living Clinical Practice Guidelines na nilabas ng Institute of Clinical Epidemiology ng National Institutes of Health ng University of the Philippines, Manila, kasama ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases or PISMID. Isa itong grupo ng mga doktor na expert sa mga impeksyon gaya ng COVID-19. Hindi nila nire-recommend ang mga ionizing air purifiers upang mabawasan ang transmission ng COVID-19. Pero, bakit? Ang mga personal air purifiers ay mga gadgets o devices na portable at kadalasang nakikita ngayon na nasusuot na parang necklace o kwintas. Marahil ay nakita nyo na sila na suot-suot ng ilang mga celebrities at ng ibang politicians. Iba-iba rin ang presyo, mayroong tig 400 pesos, tapos may mga mas mahal na higit 1,000 pesos. And nabibili mo siya kahit saan. Meron sa Shopee, sa Lazada, sa Facebook. Ito, meron ako ditong sample ng air purifier, no? Personal air purifier na bigay sa akin ng mga kaibigan. As you can see, hindi pa siya bukas, no? Kasi hindi ko naman siya ginagamit, no? So, pero maliit siya, no? Meron pa akong isang sample dito. Yan. So nakita nyo, no, para siyang donut, no? Maliit. Magaang. And then ito, meron siyang hole dito na pwede nyong itali dito sa leeg, no, para siya maging necklace. So kaya siya personal air purifier. Again, disclaimer, hindi po to unboxing video, hindi pa po to nagamit. Again, ito ay mga bigay lamang ng mga kaibigan, no, sa ngayong COVID pandemic. Dito, nandito sa box, no? Kills airborne bacteria and viruses, improvement in overall health, asthma and allergy friendly, and it eliminates secondhand smoke and dust. So yun yung claims nung mga products, no? And nakalagay dito, no, to breathe and clean X6 or times 6 and 6 million negative ions released. So pag-uusapan natin, no, ano ba yung 6 million negative ions na yun? Para saan ba yun? Hindi kagaya ng mga malalaking air purifier, ang mga wearable air purifier ay walang HEPA filter at UV lamp. Ito yung mga nakikita kasi na feature sa mga mas malalaking air purifier. Ito yung mga nilalagay sa sala or sa mga clinic, sa mga pinto, ay sa mga kwarto, no? So, yung mga yon, malalaki sila, kaya pinapalitan palagi yung filter and UV light, no? Yung filter, yun yung nagtatrap ng mga bacteria and virus particles, samantalang yung UV light na nasa loob, yun naman yung pumapatay dun sa mga na-trap na bacteria. So yung kagaya nito, no, ang liit-liit, talagang wala siyang filter, no, hindi mo makikitaan. Yun yung secret, no. Yung kanyang size ay dahil wala siyang filter. So paano niya kagaya ng claim dito, no, paano niya pinapatay ang mga airborne bacteria and virus? So ang mga devices na ito ay nag-ooperate bilang mga negative air ion generators. So, yung NAI, negative air ions. Ang mga air ionizers ay gumagawa ng mga negatively charged ions sa hangin.
Ngayon, yung mga ions na ito ay dumidikit sa mga particles gaya ng dust, bacteria at viruses. Ang mga particles na dinikitan ng mga ions na ito ay nagiging electrically charged at mas madali silang didikit sa mga surfaces kagaya ng dingding, lamesa, o kaya naman bumabagsak sila papunta sa sahig. In short, bababa ang bilang ng mga nakalutang na particles sa hangin. Kaya nababawasan yung bacteria, yung viruses at yung dust or iba-iba pang allergens na nakalutang previously sa hangin. Ngayon may mga pag-aaral na ang mga negative air ions na ito ay maaaring pumigil sa growth or paglaki ng ilang bacteria kagaya ng Escherichia coli, Staphylococcus aureus at Pseudomonas. Take note na ang mga ito ay puro bacteria at hindi viruses. Hanggang sa ngayon, wala pang mga pag-aaral na nagsasabing nakakapigil or nakakapatay ang mga negative ions na ito ng SARS-CoV-2. Pagdating naman sa pagtatanggal sa particulate matter or PM, so ito yung mga delikadong particles kagaya ng dust, marami na ring mga pag-aaral na nagbibigay evidence sa pagiging epektibo nila sa pagbabawas ng mga air particles. Dito may pag-aaral na yung negative air ions reduced inhalable dust counts by 46%. So, laki no? Nabawasan ng particulate matter concentration after 2 hours treatment ng negative air ions sa kwarto. Yung dito naman may isa, sinabi niya na ang ionizer ay efficient sa pagtanggal ng fine particulate matter. So, ito yung mga maliliit na particulate matter sa air. Ito namang isa, 95% ng mga nalalanghap na particles sa indoor air ay maaaring matanggal nito. 99.9% efficiency ng mga negative air ions sa pagtanggal ng mga particulate matter na 2.5 microns or less. Ang laki. Take note na ang mga resulta sa mga pag-aaral na ito ay nakuha gamit ang mga malalaking negative air ionizing systems at hindi yung mga maliliit na wearable air purifiers gaya nito. Malaking difference yung output ng mga malalaking negative air ionizers compared sa mas maliit na capacity or output na ibibigay nitong mga maliliit na wearable air purifiers. Ito ang siyensya sa likod ng mga air purifiers. Kapag sila ay gumawa ng mga negative ions, inaasahang didikit sila sa mga harmful particles na nakasuspend sa hangin gaya ng dust, pollen, bacteria, at viruses. Mababawasan ng mga ito sa hangin at magiging mas safe ka. Ngayon, bakit hindi siya nire-recommend? Kagaya ng nasabi ko nung una, yung mga guidelines natin ngayon, even DOH does not recommend itong mga produkto na ito laban sa pag-iwas sa COVID-19. Isang limitasyon ng mga wearable air purifiers ay ang liit ng area na sakop ng mga ions na ibinibigay nila. Kaya best ang mga ganitong devices sa maliliit na spaces. So for example, sa kwarto or sa office, maybe sa sasakyan. Pero kapag nasa labas ka na, nagiging less effective ang pag-purify nila sa hangin kasi mas malaki yung area na kailangan nilang i-cover kasi mas maraming particles and dahil nga nasa labas ka, mas unpredictable yung daloy or flow ng hangin pa iba-iba. So, nababawasan talaga yung efficiency ng paglilinis ng air gamit ang mga wearable air purifiers. May isa pang disadvantage ang mga air purifier, air ionizers na ito. At sila ay maaaring gumawa ng ozone. So, ang ozone ay isang molecule na binubuo ng 3 oxygen atoms. So, siya ay O3. Samantala, ang oxygen na ating nilalanghap ay O2, 2 oxygen atoms. Matatagpuan ang mga ozone sa ozone layer dun sa taas ng atmosphere. Ito yung depensa ng ating planeta mula sa solar radiation. Ngayon, ang problema is toxic ang ozone. Delikado siya para sa mga tao. Maaari silang dumikit hindi lang dun sa mga dust particles, kundi pati na rin sa ating katawan at maging sanhi ng iba't ibang tissue injury. Ang nalanghap na ozone molecules ay maaaring maging sanhi ng lung damage
at magpalala ng mga lung disease gagaya ng asthma. Kapag mas mataas ang concentration ng ozone molecules, mas delikado. Saan ba pinakamataas ang concentration ng ozone molecules? So kung nagsusuot ka ng wearable air purifier, doon sa ulo mo, no? So direkta mong malalanghap greatest concentration ng ozone around the necklace sa head area. So, ikaw yung mismong pinaka madaming malalanghap na ozone molecules. Ayon sa US FDA, hindi dapat lalagpas ng 0.10 particles per million sa loob ng 8 hours ang exposure ng isang tao sa ozone. Sa ngayon ay wala pang mga pag-aaral na nagpapatunay na epektibo ang mga wearable air purifiers sa pagprotekta sa atin laban sa COVID-19. Sinabi na rin ng United States Environmental Protection Agency or EPA na ang air cleaning o paglilinis ng air gamit ng mga filters at ionizers ay hindi sapat na sila lamang upang magbigay proteksyon. Mas epektibo pa rin ang air ventilation upang mailabas ang mga harmful particles gaya ng viruses. Kapag tuloy-tuloy ang circulation ng hangin, mas maliit ang chance na ang mga viral particles ay pipirme sa iisang lugar. Ibig sabihin, ang simpleng pagbubukas lamang ng bintana ng sasakyan ay higit na mas effective upang makaiwas sa COVID-19. Hanggang may matibay na evidence na effective siya sa COVID-19, para sa akin, hindi ako bibili nito. Hindi dapat mapalitan ng mga wearable air purifiers ang mga proven na paraan upang makaiwas sa COVID-19. Ang tamang pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, social distancing, and syempre, ang pagbabakuna. Again, hindi ibig sabihin na nabakunahan ka na ay hindi ka na magkakaroon ng COVID-19. Kaya dapat mag-practice pa rin ng ating pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, kahit na ikaw ay bakunado na. For more health information, especially sa mga kidney diseases, tsaka adult diseases, huwag kalimutang mag-like and subscribe dito sa Hello Kidney by Dr. Carlo Trinidad YouTube channel, pati na rin ang aking Facebook page. And kung meron kayong content na gustong i-discuss natin, especially yung mga sakit sa kidney or sa mga bakuna, just comment down below at titingnan natin kung kaya nating gawan niya ng content.